Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Dito tayo sa ikatlong pagpapasalamat na kung saan ipinagdiriwang natin sa templong ito, kung San Mateo. Ang sitas po natin ngayon ay tungkol sa Roma 3 o 4, Una ng 12 at Lucas 14, 7, 14. Sabi po ganito, ano nga ang ating sasabihin na sumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Ngayon po, si Abraham ay nasumpungan niya. Ano ba ang nasumpungan niya? Yung pagiging o inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero sabi dito, sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, mayroon sana siyang ipagmamapuri. Dahil po, hindi nga sa pamamagitan ng gawa, si Abraham ay inaring ganap, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi po, ang nangyari po dito, nagkaroon muna sila ng usapan ng Panginoong Diyos na bagamat nangako lang ang Diyos sa kanya na siya'y bibigyan ng anak na simbami ng bituin sa langit, ay sumampalataya na siya. Wala pa po siyang ginagawa noon, kundi sabi nga, inaring ganap siya hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil po, kubinan pa lang yung nangyari, usapan. Pagkakasundo pa lang ng Diyos at ni Abraham, wala pang ginagawa si Abraham. Kaya inaring ganap siya. Ngayon, kung sa kanya ay sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kaibinilang na katwiran. Na yung isang bagay na ipinangako ng Diyos kay Abraham na kanyang sinampalatayanan, kaya siya ay inaring ganap, naging katwiran niyan sa paningin ng Diyos dahil lamang sa tinatawag na pagsunod. Na sinampalatayanan niya na sa pamamagitan ng salita lamang. Ngayon, sa kanya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Ano po ba yung ginawa niya? Yung resulta na lang ng kanyang pananampalataya, ang ginawa niya, yung magpasakop sa tuntunin ng Diyos. Na walang iba, yung pamamaraan ng Diyos ng pagkakakinlanlan sa mga taong inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito pinatutunayan na naging resulta na lang yung ginawa ni Abraham na pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung palatandaan. Sabi po dito, hindi siya biyaya, kundi utang. Dapat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibinibilang na katwiran. Ang pinag-uusapan dito, naging katwiran para kay Abraham
ang magpasakop sa Diyos. Ang magpasakop sa mga tuntunin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Naging katwiran po yun sa harapan ng Diyos dahil lamang, kumbaga, hindi pa sila nagkakasundo sa bagay na nais ng Diyos para sundan ni Abraham. Pero sa pakikinig pa lang, yun ay naging katwiran na sa paningin ng Diyos dahil sa kanyang pagsang-ayon sa kanilang kasunduan. Sabi niya, justified by faith. Dahil ito na sinasabi ni David sa kapalaran ng tao na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. Kaya po, kung noon ang mga tao noon, umiiral na yung pananampalataya, mas lalo na ngayon na nangingibabaw dapat ang pananampalataya sa buo nating buhay. Na bagamat wala pa tayong nararanasan o karanasan sa piling ng Diyos na prueba o pinakapamamaraan na dapat nating sampalatayan, pero nauna na yung pananampalataya. Kaya yun po yung maganda. Kaya nga, ikinakabit natin yung ating pagkatao sa panahon ngayon ni Kristo na yung pagtubos niya ng ating mga kasalanan na bagamat hindi tayo kasang-ayon doon sa mga Israelita o Israel, pero inilalakip natin ang ating pananampalataya na kasama tayo doon sa kanyang mga dinipahan nung siya'y napako sa krus. Kaya po, kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ganon din po tayo aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na yan na yung mahalagang bagay na ating natanggap ngayon. Kaya ang nangyari po, hindi po nasasayang yung panangaral ng salita ng Diyos dahil naiuugnay natin ang ating sarili sa mga pangyayari na kung saan inilalakip natin ang ating pananampalataya kay Kristo sa kanyang mga ginawa sa atin. Na sinasabi, papaladyaw ang kanilang pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya hindi ibinibilang ng Panginoon ang kasalanan. Paano po tayo magiging mapalad? Kung sa kabila ng ating kawalang kaalaman, kung tayo po ay pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan at hindi na, kumbaga, nangatakpan na sa pamamagitan ng ating mga ginagawa na pagsunod sa kalooban ng Diyos, kumbaga, natakpan na, kumbaga sa program na reformat na, natakpan na yung dating file ng bagong file na walang iba. Ito na yung pagiging nating matuwid at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano sabi nito? Mapalad ang tao na sa kanya hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Kaya po, sa mga tao na nagkakasala, lahat ng kasalanan natin ay kinakailangan natin makamtan ang kapatawaran ng Diyos. Kung sa pamantayan ng tao, kapag nagkasala ng isa, hindi na yun mabubura sa isipan. Pero sa pamantayan ng Diyos, makailang magkasala bang ating kapatid na siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito lang ba? Hindi sa sinasabing makapito, kundi sa makapitungpong pito. 70 times 7 na dapat tayong magpatawad sa kapwa. Yan ang utos ni Kristo sa bawat tao sa atin. Kaya, kahit sa isang araw,
maraming beses makakumit ng pagkakasala, dapat unlimited din ang ating pagpapatawad. Hindi po yung mabibilang na kasalanan sa oras na tayo ay pinatawad na ng ating mga kasalanan. Sinabit nga baga ang kapalaran ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin, kay Abraham ay ibinilang na katwiran ang kanyang pananampalataya. Paano ito'y ibinilang? Nang siya'y bagay na sa pagtutuli o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. Kaya po, yung tungkol kay Abraham, yung pagtutuli po kasi, bago yun nangyari, dati hindi pa siya tuli. Sabi nga, yung balat ng masama, hindi pa siya natutuli. Sumampalataya muna siya. At nung ibinilang ng Diyos na katwiran yung pagsampalataya ni Abraham, kaya siya inaring ganap, doon na po nagkaroon ng pagtutuli. Kumbaga, ito na yung parang agreement nila na habang buhay na ibinibilang ng Diyos ang pagiging o pagkakaroon ng aring ganap ni Abraham sa pamamagitan ng pagtutuli. Kasi pangyayari, nag-usap muna sila, pagkatapos nun sumampalataya si Abraham, hindi pa siya tuli. Hindi po naging kondisyon dito kung tuli ka o hindi tuli. Ang mahalaga, yung mga sitwasyon ng bawat panahon. Si Abraham, hindi siya tuli, at pagkatapos nung makipagtipan ang Diyos sa kanya, inaring ganap siya, at saka na siya napatuli. At hanggang sa kanyang ina po, yun na yung sinusundan. Kaya, hindi sa pagiging tuli, ang pagiging o pagbilang na katwiran kay Abraham, kundi yung pagsunod niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Na yung pagtutuli, resulta na lang yun ng kanilang pagkakasundo o kasunduan. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katwiran ng pananampalataya nasa kanya samantalang siya'y nasa di pagtutuli upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsasampalataya. Bagaman sila'y nasa di pagtutuli upang ang katwiran ay maibilang sa kanila. At ang ama ng pagtutuli nila ay hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa nagsisilakad sa mga bakas niyong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kanya nang siya'y nasa di pagtutuli. Kaya po ang senaryo nito, yung pagtutuli, naging tanda na lang ng, sabi dito, isang tatak ng katwiran para pahalagahan yung pinagkasunduan nila ng Diyos na Ama at ni Abraham. Doon na sila nagkaroon ng isang magandang ugnayan sa pamamagitan lamang ng palatandaan ng pagiging tuli. Kaya, kumbaga, hindi naman kasi ura mismo na nung sumampalataya si Abraham, kinabukasan nagpatuli na agad. Kundi, inayos nila ng maigi yung kanilang pinagkasunduan. Yung pagtutuli ay isang portion na lamang o isang paraan ng tanda na si Abraham ay nakipagtipan sa Diyos at siya'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kumbaga, resulta na lang yung pagtutuli. Hindi muna tinuli bago nakipagtipan kay Abraham. Kaya po, sa atin, ng mga tao naman, unahin palagi natin yung proseso ng pakikipagtipan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi kung halimbawa, puro tayo sakripisyo, puro tayo pagpupuyat, pero hindi tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, magiging useless lang ang mga pagpapagod natin.
Kahit magpuyat tayo sa kanadalangin. Hanggat hindi natin inilalapit sa pamamagitan ng pananampalataya ng ating sarili kasama ng pinatawad ng Diyos, magiging useless po ang ating mga gawa. Kaya priority natin na dapat yung mga gawa ay resulta lang ng pakikipagkasundo natin sa Diyos sa pamamagitan ng sakripisyong dinanas ng ating dakilang Panginoon. Nasakop tayo doon sa kanyang mga dinipahan. Kaya tayo nandito, pabalik-balik sa templo at nakikinig ng Ebanghelyo. Sa pagpapatuloy po, sabi dito sa ikalawang aralin, at nagsalita siya ng isang talinhaga sa mga ina niya nang mamasdan niya ang kanilang pili, ang pangulong luklukan na nagsasabi sa kanila, pagka ina niya ang kanilang mga tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan, baka mayroon siyang anyang lalong maragay sa tao kaysa iyo, at lumapit yung nag-anya sa kanya ay sabihin sa iyo, bigyan mong puwang ang taong ito at kung magtagay magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kababa. Ito po, itinuturo naman dito ng ating dakilang Panginoon sa bawat gatherings o mga pagtitipon o mga sitwasyon na kung saan involved yung nag-anyaya, tayo at yung ibang tao, na palagi nating uunahin sa ating sarili na huwag magmalaki. O kung hindi, dapat maging mapagpakumbaba tayo sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Kasi po, kung halimbawa, in-invite tayo, ang pinili nating uupuan, komportable tayo. Pero meron pala siyang itinalagan para maupo dyan. Ngayon, kapag pinaalis tayo, mapapahiya tayo. Kaya tinuturo dito ng ating dakilang Panginoon na dapat manatili sa ating pairalin ang kapakumbabaan natin sa lahat ng oras ng ating buhay. Nang hindi dapat palagi nating yung parang ang hinahanap natin, maging komportable tayo. Kinakailangan natin dumanas sa mga sakripisyo. Kung halimbawa, inimbitahan tayo, alangan naman pasok agad tayo sa aircon, siyempre, okay lang muna doon kasi muna sa malamok. Sapagkat mas malaki pong kagalakan na mula doon sa isang mababang kalagayan na inaangat tayo kisa galing tayo sa itaas na ibinababa tayo. Masakit po yun. Hindi lang kayo yan ang ating mararanasan doon, kundi para bagang hindi natin yun makakalimutan sa oras ng ating buhay. Dahil lamang sa maling ginawa, o maling aksyon, o pagdidesisyon na hiningi agad natin yung mataas na kalagayan. Panahon po ang magbibigay kung hanggang kailan o kung hanggang saan tayo magiging karapat-dapat doon sa mataas na kalagayan. Sabi niya, huwag tayong mag-self-proclaim, kundi ipagkatiwala natin yung kapanahunan na tayo'y malalagay naman doon sa mataas na kalagayan. Dahil kung mag-self-proclaim tayo na gusto natin okay na tayo agad, samantalang hindi pa naman okay, papaano kung halimbawa naalis tayo doon sa pwesto na yun na nasa mataas na. Akala natin komportable na, pero mapapahiya lang pala tayo. Kaya stay lang tayo doon sa pagiging mapagpakumbaba. Kundi, pagkainanyahan ka, ay pumaroon ka, upo ka sa dating kababaan, upang kung dumating ang naganyaya sa iyo, at sa iyo'y sabihin, kaibigan, pumaroon ka sa lalong mataas, kung magaganoy,
magkakaroon ka ng kalulatian sa harap ng lahat ng mga kasalo mong mga kaupo sa mga dulan. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mababa at ang nagpapakababa ay matataas. Kaya po, para hindi tayo magkamali, maitama natin ang bawat desisyon ng ating buhay. Sa oras na tayo'y inaanyayahan o papasok sa isang sitwasyon, palagi natin gagawin ang step by step na pumamara na mag-umpisa tayo sa baba. Dahil po, mas masakit yung nasa taas natin, mahulog tayo. Mas maigi pa yung unti-unti dumadaan tayo sa proseso mula sa mababang kalagayan paakyat. Hindi ba maganda yun? Hindi ka pa masasaktan dahil dumanas ka sa tamang proseso. Sabi nga, ang nagpapakababa ay itataas. Kasi kalimitan ang iyari niya, halimbawa, sa larangan na lang ng, halimbawa, tungkol sa trabaho. Kahit kabisado pa natin yung trabaho, huwag tayong magmarunong o magmalaki na alam na natin yon. Kundi, ang titingnan natin yung sitwasyon natin doon sa trabaho yon. Kasi kung merong isang tao na karapat-dapat ilagay sa posisyon na yon, kahit mas marunong pa tayo sa kanya, kapag hindi natin in-apply ang kapakumbabaan, mangyayari po yan, mapapahiya lang tayo. Kaya nga step by step, from employment, na naghahanap pa lang ng trabaho, hanggang sa maging leadman, supervisor, manager, dapat dumaan tayo sa tamang baitan ng pag-angat. Palagi tayong nasa mababang kalagayan para kahit lumago man o na-promote man tayo, hindi po kawalan sa atin dahil hindi natin mararanasan yung mapahiya tayo. Dahil dumanas tayo o dumaan tayo sa tamang proseso na mula sa kapakumbabaan patungo sa kataasan. Kaya po dito, sa sitas na ito, ang tinuturo dito ng ating dakilang Panginoon, yung pagiging humble natin sa lahat ng oras. Dahil hindi natin dapat ipagsiksikan sa ating sarili na umiral ang kataasan o ego ng ating pag-iisip. Kundi, maging kalmado lang tayo, i-apply natin sa ating pamumuhay na magmula sa mababang kalagayan hanggang sa maitaas tayo sa tamang kapanahunan. Ang aral na ito ay isang bahagi na kung saan tinuturuan tayo na lumagay sa tamang kalagayan, karapat-dapat tayo sa pamamagitan ng pag-a-apply ng pagiging mapagpakumbaba sa kapwa. Dahil hindi po batayan dito yung natapos, yung accomplishment, kung anumang bagay na ating napagtagumpayan, kundi ang attitude ang itinuturo dito na huwag magmalaki sa sarili o magmataas sa sarili. Dahil kapag napupuna tayo sa ating pagmamatuwid, masakit po yun sa ating pandaman. Pero kung halimbawa, mula sa ating pagiging mababang kalagayan, ibang tao ang nagpataas sa atin, napakasarap po sa pakiramdam. Kaya pakaisipin po natin, hindi dapat manaig ang pride o ego sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kundi God's will. Yung kalooban niya pa rin ang masunod at hindi ang ating sariling kalooban para pa hindi po tayo magkamali sa bawat parsya ng ating buhay o mga pagdidesisyon. Kasi doon po tayo mapapahamak sa maling desisyon. Kaya, kung gusto natin ng isang trabaho na gano'n, mapunta tayo dun sa mataas, huwag natin i-expect pag-apply natin, manager na agad tayo.
kundi dadaan tayo sa pagiging isang empleyado. Mula sa mababa hanggang sa mataas na kalagayan, panahon ang magbibigay sa atin kung hanggang kailan at hindi ang sarili natin nasa o kalooban na gusto natin nasa mataas na kaandag ng kalagayan. Tama yung sinabi kanina, halimbawa ng ating napilang, nagpakumbaba siya hanggang sa kamatayan sa krus. Dahil hindi niya, bagamat ang kalagayan niya, Diyos siya, kataas-taas ang anak ng Diyos, hindi niya po inilagay ang sarili niya para sa mataas na kalagayan. Nanatili siya sa kapakumbaba. At yun ang ginawa niya na halimbawa sa bawat isa sa atin na sa dapat nating tularan. At hindi agad yung mataas na kalagayan. Siguro po, nandito na pakikibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at alam na natin kahilingan, karayan. Ilapit po natin yung lahat sa Diyos at ipagkalagay sa atin ang panatagan ng ating mga kaluluwa, ang kagalingan, lunas sa lahat ng ating mga problema sa ngalan ni Kristo. Salamat at mapagpalang gabi sa bawat isa.